Magandang araw sa ating lahat. Bago natin pakinggan ang questions and answers, huwag kalimutan ang mag-like and share at sa hindi pa nakakapag-subscribe ay mag-subscribe na upang ma-notify kayo ng YouTube sa mga bagong uploads. Halina at atin ang pakinggan si Brother Eli Soriano. Sa itanong mo kay Soriano, Biblia ang sasagot. Sasamahan niyo po, kaalib na iglesia ng Diyos. Kayo ba'y, meaning, ina-apply niyo ba yung nakasulat sa act, yung speaking of tongues? Applicable, ina-apply niyo ba sa inyo? Alam niyo kapatid, ang speaking of tongues, nagagawa po yan ngayon sa iba't ibang paraan. Halimbawa, yung isang tang, yung English, isang tang yun. Kung minsan naman, nagsasalita ako ng Kapampangan, isang tang uli yun. Minsan naman, nagbibisaya ako, isang tang uli yun. Nag-iilocano ako, isang tang uli yun. Kasi yung speaking in tongues, pagsasalita ng iba't ibang wika na naiintindihan nung nakakarinig. Yun ang kahulugan ng speaking in tongues. Ang speaking in tongues na totoo, maiintindihan nung nakikinig. Pakinggan nyo nung mag-speaking in tongues ang mga apostol, naintindihan nung nakikinig. Basahin natin ang Gawa 2:6. At nang marinig ang ugong na ito, ay nangagkatipon ang karamihan at nangamaang, sapagkat sa kanila'y narinig ng bawat isa na sinasalita ang kanyang sariling wika. At silang lahat ay nangagtaka at nagsipanggilalas na nangagsasabi, narito, hindi baga mga Galileyong lahat ang mga nagsisipagsalitang ito? At bakit nga naririnig ng bawat isa sa atin ang ating sariling wikang kinamulatan? Tayong mga Parto at mga Medo at mga Elamita at ang nangananahan sa Mesopotamia, sa Huda at sa Kapadosya, sa Ponto at sa Asya, sa Frigia at Pampilya, sa Ehipto at sa mga sakop ng Libya na karatig ng Sirene, at mga nakikipamayang galing sa Roma, mga Hudyo, at gayon din ang mga naging Hudyo, mga Kretense at mga Arabe, ay nangaririnig nating nagsisipagsalita sila sa ating mga wika ng mga makapangyarihang gawa ng Diyos. Nakita mo, nung magsalita yung mga apostol, Galileo sila eh. They are Galileans, nagsasalita sila sa wikang Ebreo. Pero yung mga taga-Medo, Elamita, Parto, Mesopotamia, Kapadosya, taga-Ponto, taga-Asya, naririnig nila, naiintindihan nila. Yun po ang kahulugan ng pagsasalita ng wika. Maintindihan ka nung ibang wika, naiintindihan yung sinasabi mo. Gaya ng nangyari sa mga apostol. Kasi pag hindi maiintindihan, malang kwenta po yung sinasabi mo pag hindi maintindihan eh. Pakinggan nyo sa 14:9 ng unang Korinto. Gayon din naman kayo, kung hindi ipinangungusap ninyo ng dila ang mga salitang madaling maunawaan, paanong matatalos ang inyong sinasalita? Sapagkat sa hangin kayo magsisipagsalita. Para nakikipag-usap sa hangin, pag hindi naiintindihan yung sinasabi mo, daldal ka ng daldal. Kaya nung unang iglesia po, pag may magsasalita ng wika, dapat may magpapaliwanag. Pag walang magpapaliwanag, ayaw na ng Bibliang pagsalitain pa. Pakinggan nyo sa 14:27 ng unang Korinto. Kung nagsasalita ang sino man ng wika, maging dalawa o huwag higit sa 3 at sunod-sunod, at ang isa'y magpaliwanag. Datapwat, kung walang tagapagpaliwanag, ay tumahimik siya sa iglesia, at siya'y magsalita sa kanyang sarili at sa Diyos. Kanyo, kung magsasalita ka, kailangan may magpapaliwanag. Halimbawa, kagaya ko, ang nakikinig sa akin, halimbawa, Bicolano, hindi naman ako Bicolano, kinakausap ko si Brad Mel. Ikaw nga maglagay sa Bicol niyan, basahin mo nga sa Bicol. Naintindihan, kasi kailangan maintindihan. Pag hindi naintindihan, para ka nagsasalita sa hangin.
Pero para maintindihan, kung may magsasalita ng wika, kailangan may nagpapaliwanag. Kung walang magpapaliwanag, tumahimik. Sabi ng Biblia, tumahimik sa iglesia at makipag-usap ka sa Diyos na ikaw mag-isa. Pero makikipag-usap ka sa iglesia, sa kongregasyon, daldal ka ng daldal kung ano-ano, di ka naman naiintindihan. Dapat kung magsasalita ng wika, may nag-i-interpreter. Basahin natin sa Ingles, 14:27 ng unang Korinto, kapatid na Mel. If any man speak in an unknown tongue, let it be by two, or at the most by three, and that by course, and let one interpret. But if there be no interpreter, let him keep silence in the church, and let him speak to himself and to God. See, if there is no interpreter, if nobody can interpret what you are saying, you keep silent. Shut your mouth. Yun ang sabi ng Biblia. Sana naunawaan nyo ang sagot ng Biblia, kapatid. Oh, Brother Eli. Rupa kadayahanla! Isaraka! Lakalabakayataka! Yukalabakahanla kanaha! Yudagara! Yukalabakahandaya! Yukalabaha! Ay, ade! Kola baba yama. Ala, oye, Hindi totoo na sila nagsasalita ng wika. Ang pagsasalita ng wika, maiintindihan. Pwedeng i-interpret kagaya na nangyari sa mga apostol. Nagsalita sila ng wika, tapos nagtataka yung mga tao, bakit sila nagsasalita ng ating wika? Puro sila Galileo. 2 ng Gawa. Umpisahan natin sa 2, versikulo 1. At nang dumating nga ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nangagkakatipon sa isang dako. At biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng sa isang humahagibis na hanging malakas at pinuno ang buong bahay na kanilang kinauupuan. At sa kanila'y may napakitang mga dilang kawangis ng apoy na nagkabahabahagi at dumapo sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo at nangagpasimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkakaloob ng Espiritu na kanilang salitain. May mga nagsisitahan nga sa Jerusalem na mga Hudyo, mga lalaking relihiyoso na buhat sa bawat bansa sa ilalim ng langit. At nang marinig ang ugong na ito, ay nangagkatipon ng karamihan at nangamaang sapagkat sa kanila'y narinig ng bawat isa na sinasalita ang kanyang sariling wika. At silang lahat ay nangagtaka at nagsipanggilalas na nangagsasabi, narito, hindi baga mga Galileyong lahat ang mga nagsisipagsalitang ito? At bakit nga naririnig ng bawat isa sa atin ang ating sariling wikang kinamulatan? Tayong mga Parto at mga Medo at mga Elamita at ang nangananahan sa Mesopotamia, sa Judea at sa Cappadocia, sa Ponto at sa Asia, sa Phrygia at Pamphylia, sa Ehipto at sa mga sakop ng Libya na karatig ng Cirene at mga nakikipamayang galing sa Roma, mga Hudyo at gayon din ang mga naging Hudyo, mga Cretense at mga Arabe, ay nangaririnig nating nagsisipagsalita sila sa ating mga wika ng mga makapangyarihang gawa ng Diyos. Nang magsalita ng wika ang 12 apostol, kasama si Matias, wala na si Judas noon, narinig nung mga taong Cretense, yung mga Arabe, yung taga Mesopotamia, naririnig natin sinasalita nila ang ating wikang kinamulatan. So yung speaking in tongues na sinasabi, nagsasalita sila talaga ng tongues. Wika na umiiral, wikang ginagamit. Kaya yung kinauukulan,
Naiintindihan nila. Hindi ba mga Galileo yan? Paano nagsasalita ng Arabo ngayon yan? Yan hindi ba Galileo yung mga apostol? Bakit nakakapagsalita ng salitang Romano? Yon, ang ibig sabihin ng pagsasalita ng wika, pagsasalita ng wika na hindi mo sariling wika. Parang ako, halimbawa, minsan magsasalita ako English, minsan magsasalita ako ng Kastila, minsan magsasalita ako ng Portuges. Naiintindihan ako ng mga kinaukulang wika. Gaya rin naman nung nangyari sa Pentecostes. Maraming mga tao sa iba-ibang lugar nasa Jerusalem noon nung mangyari yung pagsasalita ng wika ng mga apostol. Nagtaka mga tao ngayon. Di ba puro Galileo yan? Bakit naririnig natin sila nagsasalita ng sarili nating wikang kinamulatan? 2:8, kapatid na Daniel. At bakit nga naririnig ng bawat isa sa atin ang ating sariling wikang kinamulatan? Wika nila talaga yon. Naririnig nila sinasabi ng mga apostol. Ito mga sasalita raw ng wika, kung ano pinagsasabi, walang nakakaintindi. Bakit? Inimbento lang. Hindi nagsasalita ng wika yon. Speaking in tongues, hindi totoo yon. Iniimbento lang nila. Para kunyari, palitawin, papatungan ng kamay, tapos manginginig, babaksak, tapos magsasalita ng wika. Kung ano pinagsasabi, wala namang makakaintindi. Bawal nga ni Kristo yan bawal ng mga apostol Basahin natin ang 14:27 ng unang Korin. Kung nagsasalita ang sino man ng wika, maging 2 o huwag higit sa 3, at sunod-sunod, at ang isa'y magpaliwanag. Datapwat kung walang tagapagpaliwanag, ay tumahimik siya sa iglesia, at siya'y magsalita sa kanyang sarili at sa Diyos. Mahimik ka pag walang magpapaliwanag, pag walang interpreter. Basahin mo sa English, kapatid na Daniel. If any man speak in an unknown tongue, let it be by 2, or at the most by 3, and that by course, and let one interpret. But if there be no interpreter, let him keep silence in the church. Bakit kailangan interpreter? Kasi yung wika, may nakakaintindi nun. Yung interpreter, naintindihan niya yung sinasabi ko. Ibig sabihin, kasi yung wika na yon talagang buhay yon, ginagamit yon, may lahing gumagamit nun. Kaya nangangailangan pag magsasalita ng ibang wika, unknown tongue. Bakit unknown? Sa mga taga-Korinto, ang wika nila halimbawa Grego, may magsasalita ng hindi Grego. Unknown sa kanila, hindi nila kilala. Ibang wika ang tawag sa Biblia, kailangan may magi-interpret. Pero kung walang magi-interpret, huwag ka na magsalita. Uubos lang ang oras. Wala namang makakaintindi. Manahimik ka na lang, sabi ni Pablo. Brother Ginoong Kelly, bali tungkol po sa 10 na sinabi ninyo, sinasabi nyo. Nakita ko po sa mga salitang binitiwan nyo kanina na ang 10 utos pala ay inaalis na ng dating daan. Tama po ba? Hindi, bali naman sa... Wala naman ako inalis. Sige po. Inalis ni Kristo. Siya nag-alis Hindi naman ako, ba't mo pagbibintakan? Actually, nililinaw ko lang po, brother. Wala naman ako sinabing inalis ko. Ang nag-alis si Kristo, inalis niya ang una upang maitatag ang pangalawa. Si Kristo nag-alis Paano niya inalis? Papakita ko sa'yo, Narinig niyo sinabi sa tao ng una, huwag kang papatay. Di ba yan yung nasa 10 utos? Di ba yan yung isa sa utos? Huwag kang papatay. Sino man pumatay, mapapasapanganib sa kahatulan. Datapwat! Iba ito. Kaya nga datapwat Kung Tagalog ka, alam mo kahulugan ng datapwat, ngunit, subalit. Di ba? Pag ngunit, subalit, datapwat, ay ibig sabihin iba. Datapwat, sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid, mapapasapanganib sa kahatulan. Ang magsabi sa kanyang kapatid, Raka, mapapasapanganib sa Sanhedrin. At ang magsabi sa kanyang kapatid, ulul ka, mapapasapanganib sa impyerno ng apoy. Di iba ang kautusan ngayon. Hindi yung huwag kang papatay. Magsabi ka pa lang ng masama, magalit ka pa lang, bawal na. Mas mabigat ngayon. Narinig nyo sinabi sa mga tao ng una, huwag kang mangangalon niya. Pag halimbawa,
nandun sa kwarto niya yung babae, nandito ka naman sa kabilang kwarto, sa kabilang lansangan, at may daladala kang nangangalo niya ka ba? Hindi pa. Maliban puntahan mo, tiyapusin mo at iyong sipingan. Yun ang sabi sa batas ng 10. Datapwat! Sinasabi ko sa inyo, ang tumigid sa babae, taglay sa puso ang masamang hangad, nagkakasalan na ng pangangalo niya sa kanyang puso. Magkaiba o hindi? Magkaiba yan. Magkaiba yan. Yan ang batas ni Kristo. Yung wag mangangalo niya, hindi na yun ang batas ngayon. Ang batas ngayon, tumingin ka palang bawal na. Paano ka pang mangangalo niya? Ang inaalis ni Kristo yung ugat. Yung ugat ng pangangalo niya, yung ugat ng papatay, yung ugat ng kasamaan. Yun ang inaalis ni Kristo. Kaya magkaiba, hindi na kami, alam mo sa amin, dito sa dating daan, sabi mo, sa amin hindi yung pamatay bawal eh. Hindi ka nga makakapatay eh, magagalit ka palang bawal eh. Sino pa? Wala naman tuwan-tuwa ako sa'yo. Inundayan kita ng katakot-takot na saksak eh. Wala namang ganun eh. Kaya ka lang naman nananaksak eh. Galit na galit ka doon sa tao eh. Biro mo 111 taksak ang ginawa. Sobra galit nun. Oh, kaya ang inalis yung galit. Bawal yung mapuot. 3:15, unang Juan. Basa. Ang sino mang napopoot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. At nalalaman ninyong sino mang mamamatay tao ay hindi pinananahanan ng buhay na walang hanggan. Kita mo, di sa atin, sa Kristiyano, mapuot pa lang masama na. Di lalo namang hindi ka napapatay, dahil mapuot pa lang masama na eh. Hindi naman mahirap intindihin niyang kapatid. Ako po may itatanong lamang, kung ito ba po ang kasalanan ko ba ho ito sa Panginoon Hesus, na ang sinapian ko na reliyon ay isang good wisdom for all nation. Ngayon po, diyan po ay puro bawal din po sa amin. Ngayon, pati po ang pag-aaral ng anak namin ay pinahinto po dahil ang katuwiran ni Brother Payne ay ang karunungan daw po ay kamangmangan sa harapan ng Panginoon Hesus. Ito ba po ang Alin pong karunungan ng kamangmangan sa Diyos? Yung parali daw po ang... hindi totoo yun. Dalawang klase ho ang karunungan. Pakinggan nyo, babasahin ko sa inyo. Dito ho sa unang Korinto 2, versikulo 6, ito po ating mababasa. Gayunman, ay nangagsasalita kami ng karunungan sa mga may gulang. Bagaman hindi ng karunungan ng sanlibutang ito o ng mga may kapangyarihan sa sanlibutang ito. Sapagkat ang mga ito'y nangauuwi sa wala. Kundi sinasalita namin ang karunungan ng Diyos sa hiwaga. Yaong karunungan na itinalaga ng Diyos bago nilalang ang mga sanlibutan sa ikaluluwalhati natin. Ngayon, sabi ni San Pablo, nagsasalita kami ng karunungan, bagaman hindi ang karunungan ng sanlibutan ito o ang mga may kapangyarihan sa sanlibutan ito, sapagkat ang mga ito, nauuwi lang ito sa wala, wika niya. Kundi, sinasalita namin ang karunungan ng Diyos sa hiwaga. Kaya dalawang klase ang karunungan. Isang makasanlibutan, isa hong makadiyos. Ngayon, ang tanong, sa aling karunungan yung kamangmangan sa Diyos? Alin yon? Yung foolishness to God. What wisdom is foolishness to God? Pakinggan nyo dyan pa rin sa Korinto 1:20. Saan naroon ang marunong? Saan naroon ang iskriba? Saan naroon ang mapagmatuwid sa sanlibutang ito? Hindi ba ginawa ng Diyos na kamangmangan ang karunungan ng sanlibutan? Di ba kamangmangan lang sa Diyos yung karunungan ng sanlibutan? Tama mo ba o hindi? Kaya pag ang pag-aaralan mo, karunungan ng sanlibutan, kamangmangan sa Diyos yun. Pangit yun, walang kwenta yun. Tatanungin ko kayo, kapatid. Pag nag-aaral ba ang anak nyo sa eskwela, ang pinag-aaralan ba puro karunungan ng sanlibutan? Hindi ho. Hindi. Yun ho bang pagsulat, karunungan ba ng sanlibutan yun? Yung pagsulat? Kung yun karunungan sa sanlibutan, ba't ginamit ng Diyos yun? Kaya nga nasulat ang Biblia.
Naintindihan nyo? Hindi ba yung pagbasa, karunungan ba ng sanlibutan yung makabasa ka? Karunungan ng Diyos yun. Dahil ang Diyos marunong bumasa. Yung bumilang, karunungan ba ng sanlibutan yun? Hindi. Ang Diyos nga nagbibilang eh. Sabi pa nga ng Diyos, magbibilang ka rin eh. Di ba? Kung di ka marunong magbilang, lalabas, tanga ka sa Diyos. Utos ng Diyos magbilang eh. Pakinggan nyo. Sa awit 90:10. Mga kaarawan ng aming mga taon ay 70 taon. O kung dahil sa kalakasan ay umaabot ng 80 taon. Sa 12. Kaya ituro mo sa amin ang pagbilang ng aming mga kaarawan upang kami ay mangagtamo sa amin ng pusong may karunungan. Tayo, karunungan pala yung makabilang ka eh. Kaya sabi ni David sa Diyos, nanalangin siya, Diyos, ituro mo sa aming bumilang ng aming mga kaarawan upang magkaroon kami sa amin ng pusong may karunungan. Kaya yung karunungan ng pagbilang, pagkwenta, karunungan ng pagsulat, pagbabasa. Karunungan ba ng sanlibutan yun? No. Had it not been for those things, hindi natin mababasa Biblia. Ang Biblia ay karunungan ng Diyos. Kung hindi marunong tayo magbasa at sumulat, mababasa ba natin ang Biblia? Kaya huwag sabihin ni Pen, biro mo, apelido pa naman niya Pen, pansulat. Tapos papatigilin sa pag-aaral yung mga anak nyo. Anong klaseng doktrina yon? Kaya po, kailangan susuriin natin ang ating sinasabi ang relihiyon. Baka gawin tayong puro bobo para kayang-kaya tayong lokohin. Kaya bawal na raw mag-awa. Ako po hindi. Sabi ko sa mga kapatid dito, pag-aralin nyo mga anak nyo. Kung hindi nyo kaya, mag-aral lang mataas, kahit man lang makabasa at makasulat at makabilang para matutong magbilang, matutong sumulat at magbasa. Alam nyo kung aling karunungan ng sanlibutan ng kamangmangan sa Diyos? Yung karunungang makasanlibutan. Ano ba yung makasanlibutang karunungan? Pakinggan nyo. Unang Juan 2:15 hanggang 17. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanlibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Sapagkat ang lahat na nangasa sanlibutan ay masasamang pita ng laman. At ang masamang pita ng mga mata at ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama kundi sa sanlibutan. Ano yung makasanlibutan? Yung karunungang nagdudulot ng masamang pita ng laman, masamang pita ng mata, yung kapalaluan sa buhay, yung pride of life, yan ang mga karunungan ng sanlibutan. Walang kwenta sa Diyos yan, kamangmangan sa Diyos yan. Bakit? Kita mo marunong ba yung kuturyero? Hindi. Yung kuturyero, yung gumagawa ng damit, marunong o hindi? Alam na alam niya kung paano ka pasasabikin dun sa damit na gagawin niya. Na pag tinignan mong ganon, magkakaroon ka ng masamang pita ng mata mo. Bakit? Di i-close neck, ano? Yan, close neck. Ganda, pero bubutasan dito. Ginamit ba raw katangahan o karunungan? Yung nag-produce ng bombang pelikula, katangahan ba yan o karunungan? Karunungan yun. Nag-aanyaya ng masasamang pita ng mata. Yung gumawa ng mga slot machine, karunungan ba yun o hindi? Yung mga jackpot machine na nalululong ka ron na yung pera mo inuubos mo ron sa pagsusugal, sino gumawa nun? Kabobohan ba yan o karunungan? Karunungan yan. Yun ang mga karunungan sa sanlibutan na kamangmangan sa Diyos. Yung karunungan ng isang abogado na nakapatay na inaabsuelto pa. Umaamin ng talagang walang hiya, pinawawalan pa. Yun ang karunungan ng sanlibutan. Hindi fair. Walang justice. Talagang kumakampi sa masama pagka may binayad na pera sa kanya. Kaya alam nyo, i-distinguish natin alin ang karunungan ng Diyos, alin ang karunungan ng tao. Kasi bahagi ng karunungan ng Diyos yung magbasa, magsulat,
Kaya nga ang Biblia ay pinasulat, ipinapabasa niya. Bahagi rin niya ang karunungan niya, yung pagbibilang. Kaya kung halimbawa, matututo ka sa eskwela magbilang, magbasa, magsulat, mag-reason out, what is to discern what is right and what is wrong. Ba't mo naman sasabihin yun ay karunungan na sanlibutan? Yun, ang nagsasabi noon, bobo sa Biblia. Ayun po. Maling relihiyon ang magsabi na ang inyong mga anak ay huwag nyo nang pag-aralin sa eskwela. Lalabas, puro henerasyon ng mga bobo ang susunod na tao sa mundo. Dahil ang pinag-aralan walang pinag-aralan. Kaya hindi nakakaalam ng magbasa at magsulat man lang. Ayan po ang masasabi ko dyan. Yun na nga, di nagkakasala ng mga tao. Now, if God is so loving and forgiving, bakit kung may hell para din sa masasama yung mapupuntahan nila? Naggumawa po ang Diyos, ang lahat ng bagay, wala akong kasamang hell. Hell is not a part of the original creation. Tandaan niyo po, nang gawin ng Diyos lahat ng bagay, 1:31 ng Genesis, at nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha. At narito, napakabuti. Ayun, wala akong hell doon. Kailan mo gumawa ang Diyos ng impyerno? Nung ang magrebelde ang demonyo. Alam niyo ba kung kanino intended yung impyerno? Mateo 25. Kung magkagayon, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayo'y mga sinumpa, at pasaapoy na walang hanggan, na inihanda sa Diablo at sa kanyang mga anghel. Ayun. Pasaapoy kayong walang hanggan, na inihanda sa Diablo at sa kanyang mga anghel. The original intent of creating a place of torment is for the devil, para sa Diablo. Yun ang intensyon ng Diyos, dahil napakasama nitong Diablo, kaya siya gagawa ng parusahan. Hindi para sa tao yun. Kaya lang, madadamay na ho ang tao pag susunod ka sa demonyo. 20 ng Apokalipsis. At ang Diablo na dumaya sa kanila ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy at asupre, na kinaroroonan din naman ng hayop at ng bulaang propeta. Ayun, kanyo, dati sa Diablo lang intended yun, pero yung mga bulaang propeta na kasangkapan ng Diablo, kasama na rin doon. At pati yung mapapaniwala nila, 14:9 ng Apokalipsis. At ang ibang anghel, ang pangatlo, ay sumunod sa kanila na nagsasabi ng malakas na tinig. Kung ang sino man ay sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan at tumatanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay, ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos, na nahandang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan, at siya ay kahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero, at ang kusog ng hirap nila ay napaiilang lang magpakailan-kailanman, at sila'y walang katahingan araw at gabi. Silang mga nagsisamba sa hayop at sa kanyang larawan, at sino mang tumatanggap ng tanda ng kanyang pangalan. Pati mo yung makukumbinsi ng hayop ng demonyo, kasama na rin sa parusa. Ano yung tanong ko po doon, habang panahon po itong magdurusa, yung mga tao nagkasabi? Ay noon, sabi noon, sila'y pahihirapan ng apoy at asupre, magpakailan-kailanman. Ako magulang. Bakit po? Alam niyo kung bakit. Kasi ang demonyo po is eternal. Pagka hinintuan ng Diyos yung parusa, makakalabas ang demonyo. Tutuloy ko lang po. Sabi ako po, magulang ako, napakasama ng anak ko. Talagang grabe, pumatay na siya ng tao, ganyan, nakakulong, hindi pa rin nagsisi. Pero mahal ko yan kahit anong mangyari, kahit nasan siya, mahal ko pa rin siya. And kung ako lang may power, kesa nakita kong naghihirap to, hindi ko pwede mawala na ng parang bula. Pwede yun. Pero ganito yun. Isang side lang ang tinignan nyo eh. Kasi para ba sa inyo, isa lang ang anak nyo. Alam nyo, ang Diyos maraming anak.
pagka yung isang anak ng Diyos ninakawan mo, anak ka rin. Yung pinaghirapan ng isang anak ng Diyos ninakaw mo, hindi ka naman naghirap. Pareho kayong anak. Mahal ka ng Diyos. Hindi niya ba mahal itong naghirap na pinagnakawan mo? Kaya ang justice double blade yan eh. Samantalang pinaparusahan mo yung masama, ginagantimpalaan mo naman yung mabuti. Yun ang true justice. Kaya kung nag-iisa ka lang na anak, wala ka namang kalaban, at ako ang tatay mo, sige na nga, absuelto ka na, wala ka namang naperwisyo eh. Hindi ko naman po sinasabing absuelto yan. Hindi ko naman po kayo dinidiskusyon eh. Para paraanin nyo lang po yung ideyang binibigay ko sa inyo. Kung halimbawa, isa lang ang anak ko, ako ang Diyos. Kasala siya, gumawa siya ng masama. Madali naman patawarin anak kita eh. Pero pag hindi kita paparusahan, paano ko naman ililigtas tong mga iba kong anak? Kasi pag di kita pinarusahan, pati ito magiging gago na rin eh. Di ba kaya nga tayo na silya elektrika, kaya tayo na parusahan, may batas, dahil hindi yan lahat ng mamamayan sira ulo. Di ba? Yung mamamayan matitino, para magmantini sila ng katinuan at ipamana nila sa kanilang mga anak ang katinuan, kailangan may nakaambang parusa sa masasama. Kasi pag wala ng parusa, magkakanya-kanya ng tao, ganyan ho ang ugali ng tao. Yun lang may parusa na, hindi pa natatakot gumawa ng masama yung iba, di ba? Lalo na pag inalis mo ang parusa. Kaya ang paglalagay ng parusa is a caution and a deterrent. Ang iwas sa paggawa ng kasamaan ng parusa. Ganun po ang hustisya ng Diyos. Ngayon, sinasabi ko, na hindi ba pwede na mawala na lang silang parang bulay, pwedeng gawin ng Diyos yung kaya lang. Ayaw ko namang magturo nang wala sa Biblia. Dahil ang nasa Biblia, yung nagrebelde sa Diyos, parurusahan niya ng walang hanggan. Iibahin ko ba yun? Napakahirap kong ibahin yun. I just don't want to offer voluntarily my own opinion that will be against the opinion of what is written in the Bible. Kaya po, ninyo umaasahan doon. Ang sagot ko sa inyo, yung nasa Biblia. Sabi ng Biblia, paparusahang walang hanggan ng mga masasama. Babaguhin ko po ba yun? Hindi ko pwedeng baguhin mo. Nasa Biblia po ba kung magsasuffer siya is yung bali habang panahon nung naghihirap yung anak niya, so habang panahon din yung naghihirap ang kalooban ng Diyos dahil mga anak din po niya yung nasa ano rin. Hindi ko po alam sa kalooban ng Diyos. Hindi ko po alam sa kalooban niya dahil hindi ko naman malalaman buong-buo yung kanyang nararamdaman as God, ano? Alam niyo, ganito po yan eh. Ang totoo, ang kinikilala lang namang anak ng Diyos, yung mga sumusunod sa Kanya. Hindi sumusunod, anak ng demonyo, tawag ng Biblia ron eh. Abali ito ang 8:44 po ng 1, pakinggan nyo. Kayo'y sa inyong anong diablo, at ang mga nais ng inyong ama, ang ibig ninyong gawin. Ayun, sabi ni San ng Panginoong Yesus, yung mga ayaw sumunod sa Diyos, kayo'y sa inyong amang diablo. Di anak ng demonyo pala lalabas, hindi anak ng Diyos. Dalawang klase tao, isang anak ng Diyos, isang anak ng demonyo. Palagay nyo, kaninong anak yung pastor sa binangonan na nirape yung 4 niyang anak na babaeng bata? Kayo ngayon ang lumagay sa lagay ng Diyos, di ba kayo magagalit mo sa walang niya na yun? Pati yung 4 na taon niyang anak, nirape niya. Yung ba, anak ng Diyos yun? Pero pastor yun. Born again. Kaya, ikaw man lumagay sa lagay nung ina, saka sa lagay nung bata. Siyempre, iintindihin din ng Diyos yung nararamdaman nung naagrabyado eh. Ganun ang hustisya eh. Iintindihin mo rin yung nararamdaman nung naagrabyado, hindi lang yung umagrabyado ang iintindihin mo. Kaya pag halimbawa naman, inirate na yung 4 mong anak, tapos dinala pa sa langit. Nagkita-kita sila ngayon mag-aamaron. Tatay, nandito ka na naman. Baka magtanong sa Diyos yung 4. Diyos, ba't kung hindi na ito rito, tago itong tatay namin. Nag-aaway pa sa langit. May question pa. Kaya siguro wala ron, hindi doon dadali ng Diyos yun. Ipagpaubaya na ho natin sa Diyos. Anyway, alam niya naman ang pinakamabuti sa atin. I just don't want to volunteer my own opinion.
Salamat po. Salamat. Ako po naniniwala para sa akin pagsasaliksik. Ang programa nga nating daan ay nag-practice ng rightly dividing the word of truth. Kasi po sa akin pag sasaliksik, napatunayan ko na may panatag na turo. Ang basihan po ngayon sa ating kapanahunan, turo. Ngayon po, ang tanong ko po related po dun sa ating topic. Ang tanong ko po, doon po sa Mateo 28, 19, ang 11 alagad ni Kristo may utos na dahil dito, magsiyahon nga kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. At isilay inyong bautismuhan sa pangalan ng mga anak at Espiritu Santo. Mayroon pong turo. Ngayon po, doon po naman po sa 1 Corinto 1:17, sabi po doon kay Apostol Pablo na isa ring alagad, apostol sa mga hintil, sabi po, sapagkat ako'y naparito upang hindi bumautismo, turo bautismo, kundi upang mangaral ng Ebanghelyo. Hindi sa karunungan ng salita, baka ang kumula ng kabuluhan ng krus ni Kristo. Ang tanong mo po, kasi mo, dapat sila nakakasundo. Ba't mo naman kakaiba yung ihabilin ni Kristo doon sa 11 alagad at kay Apostol Pablo? Hindi ganon. Pag paumanin mo, huwag ka magagalit. Ang lahat ng mga alagad lumalakad sa isang espiritu. Meron silang complete and perfect harmony. Basahin natin. Hindi baga kami ay nagsilakad sa isang espiritu. Hindi baga kami ay nagsisunod sa gayunding mga hakbang. Ayun. Di baga kami ay nagsisilakad sa isang espiritu? Di baga kami sumusunod sa gayunding mga hakbang? The very manner that was taught by Jesus Christ, yun ang kanilang sinusunod. Pero let us examine further the declaration of Paul in 1 Corinthians 1:17. Basahin natin. Sapagkat hindi ako sinugo ni Kristo upang bumautismo, kundi upang mangaral ng Ebanghelyo. Ngayon, ang tanong, bumautismo ba si Pablo? Bautismo po. Pero sa 14 po, nagpapasalamat po siya. Kasi po, konti lang po yung binautismohan niya. Kasi sa Corinto. Ganito. Nagpapasalamat ako sa Diyos na hindi ko binautismohan ng sino man sa inyo, maliban kay Crispo at kay Gayo. Bakit? Nakita niya yung mga hindi niya binautismohan na yon na naging member. Ang sabi nung iba, ako ika kay Pablo. Ako ika kay Cephas. Sabi naman nung isa, ako'y kay Kristo. Ang sabi naman nung isa, siya'y kay Apollos. Nagkaroon ng division kasi sa Corinthian, sa church at Corinth. Nagkanya-kanya sila ng paborito. Mabuti na lang hindi ko kayo binautismuhan, sabi niya. Kasi kung ako nagbautismo sa inyo at nataon akong pinili nyo, lalabas para bang isinalig ko kayo sa akin. As if I have introduced myself to you. I have caused myself to be received by you. Hindi si Kristo lalabas. Ganun ang ibig niya sabihin doon. Pero, nagpapasalamat ako, hindi ko binautisman sino man sa inyo, malibang kay Kristo at kay Gayo. Sapagkat hindi ako sinugo ni Kristo upang bumautismo, kundi upang mangaral ng Ebanghelyo. Nabautismohan ko rin naman yata yung sambahayan ni Estepanas, pero maliban sa mga ito, wala na akong natatanda ang iba pa. He is not so sure, pero yun lang ang nare-recall niya, no? Pero the question is, nagbautismo siya. Ngayon, bakit niya sinabing, hindi ako sinugo para bumautismo, kundi upang mangaral na Ebanghelyo? Kasi evangelist si Paul, hindi naman siya baptizer eh. Meaning, ang weight ng kanyang ministry nasa evangelism, hindi nasa baptism. Pero makakapag-baptize siya. Kaya lang, ang preference niya yung evangelism. Kaya nga sa mga lugar-lugar, kung kailangang magbautismo, kung kailangang merong maiwan, ang ginagawa ni Paul ito, sa Titus chapter 1 verses 5 to 9, ganito, pakinggan mo kapatid. Dahil dito'y iniwan kita sa Kreta upang husayin mo ang mga bagay na nagkukulang. Ayan, sino mo ha? Sabi, ang kausap niya rito si minister si Titus, si Tito. Iniwan kita sa Kreta upang husayin mo yung mga bagay na may kulang. Maghalal ka? At maghalal ng mga matanda
sa bawat bayan, na gaya ng ipinagbilin ko sa iyo. Nararapat, tuloy. Kung ang sino man ay walang kapintasan, asawa ng isang babae lamang, na may mga anak na nagsisampalataya, na hindi maisusumbong sa pangiligalig o suwail, sapagkat dapat na ang obispo ay walang kapintasan. Palibhasa ay siya'y katiwala ng Diyos, hindi mapagsariling kalooban, hindi magagalitin, hindi manggugulo, hindi palaaway, hindi masakim sa mahalay na kapakinabangan. Dito, sinasabi niya ang instructions kay Tito na iniwan kita sa Kreta, ito gagawin mo. Kasi, kailangan siyang umalis eh. Tandaan mo, ebanghelista siya. And he is compelled to preach the gospel sa lahat ng dakong maaari niyang marating. Kaya, mag-iiwan siya ron. Maghahalal si Tito ng mga obispo, matatanda. Yun ang magagawa ng bautismo, hindi si Pablo. Kasi, parang ako, kapatid, ano? Sa Hong Kong, may bautismo nung nakaraang linggo. Do I have to leave the Philippines just to baptize those people in Hong Kong? Mas marami akong dapat na gawin trabaho rito sa Pilipinas eh. Sa Davao, may bautismo ka makalawa, kailangan ba pumunta? Wala na akong magagawa. Ang mangyayari sa akin, baptizer ang labas ko. Kasi, may bautismo sa Sorsogon, may bautismo sa Visayas, may bautismo sa Norte, may bautismo sa ibang bansa. Ang mangyayari sa akin, wala na akong gagawin kundi bumautismo. Para nga ganito eh. Kami, aming paniniwala, ang kapatid na may sakit dapat dalawin. Kung ngayon, dumadami ang kapatiran, merong may sakit sa Davao, pagka ang gagawin ko yung magdalaw ng may sakit, wala na akong magagawa, kundi magdadalaw na lang mula Lunes hanggang Linggo. Therefore, kailangan kong maglagay ng mga katiwala. Kaya sa amin, merong baptizer dun sa Visayas, may baptizer sa Mindanao, but I am doing the evangelistic work of preaching the gospel from here to the world over. Kasi kaya ako naman nasasabi yun, ang tapes ko pinapadala sa Amerika, sa Taiwan, sa Saudi Arabia, nakikinig sila ron sa pamamagitan ng tape-recorded service, Ang evangelism sa akin, bahala na yung mga kasama ko mag-baptize, dumalaw sa may sakit. Kuminsan, pagkakailangan talagang dumalaw sa may sakit, kagaya ngayon, meron akong dadalawing may sakit, pagkatapos nito, saka pa lang ko dadalaw. Merong urgency ang work eh. Yun ang dapat mong bigyan ng priority. Yun ang ibig sabihin ni Pablo. Ang priority niya is to evangelize, not to baptize. Tatanong ko po kung lahat po ba ng tao na kahit hindi po Kristiyano ay magkakamit ng salvation? Kasi alam po natin na maraming hindi Kristiyano ang nabubuhay ng payak na pamumuhay, mababait sila. May mga Muslim na hindi sila naniniwala kay Kristo na anak siya ng Diyos, pero may mabuti silang mamuhay. Sa particular na sinabi mo, sasabat ako, Kamo Muslim na hindi sila naniniwala kay Kristo, May hatol na ang Biblia dun eh. 3:17 ng Juan. Pagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan, kundi upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. Doon sa particular na yon, pag ayaw mong kilalanin si Kristo, asa ilalim ka na ng hatol. Pag ayaw mong kilalanin si Kristo. Ngayon, sa tanong mo, meron naman mga iba-ibang tao sa mundo na namumuhay ng payak na pamuhay, mga simpleng pamuhay. May mga ateista rin, may mababait. Mga hindi alam, walang kilalang Kristo, hindi nila alam. Kasi iba yung ayaw kumilala kay Kristo kaysa dun sa hindi nakakilala kay Kristo. Meron kasi hindi man lang nila nabalitaan si Kristo kagaya sa Pilipinas. Nung panahong nakakaraan, wala man lang silang alam tungkol kay Kristo. Ano na ang kapalaran nila, Yun ang sinasabi sa Roma 2:16. Umpisa mo sa 11. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagtatangi ng mga tao, sapagkat
ang lahat ng nangagkasala ng walang kautusan ay mga papahamak din naman ng walang kautusan. At ang lahat na nangagkasala sa ilalim ng kautusan ay sa kautusan din sila hahatulan. Sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang mga ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang nangagsisitalima sa kautusan ay aariing mga ganap. Sapagkat kung ang mga hentil na walang kautusan sa katutubo ay nagsisigawa ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito na walang kautusan ay siyang kautusan sa kanilang sarili na nangagtatanyag ng gawa ng kautusan na susulat sa kanilang puso, na pinatotohanan nito pati ng kanilang budhi. Ayun. Kasi yung wala ikang kautusan sa katutubo, ba, yung mga nasa bundok, walang alam sa Biblia, walang kilalang Diyos. Kung sila naman gumagawa ng kanilang gawain ng bagay ng kautusan, kahit wala silang kautusan, ito ang kautusan sa kanilang sarili. Kaya ganito yun may budhi ang tao Meron tayong konsyensya, yung sinasabing konsyensya, budhi. Kahit wala kang alam sa Diyos, alam mo yung masama't mabuti Meron kang pakiramdam na mabuti at may pakiramdam na masama. Parang yung aso. Yung aso, wala namang alam na aral yun. Pero pag pinakain mo yun, alam niya yung gumanti ng utang na loob, yung aso. Pagdating mo, kumakawag ang buntot nun, didila-dilaan ka. Diba? Yung inahing manok, marunong nang mabuti yun. Yung kanyang mga sisiw, kinakandili niya, pakialaman mo, pupupuging ka. Manok man may alam na mabuti, tao pa kaya walang alam mabuti. Kahit wala ka narinig na kautusan, kung gumagawa ka naman ng mabuti, hahatulang ka ayon doon sa ginawa mo. Ganun ang Diyos. Di kasi yung paghatol, yun rendering of judgment Ang Diyos justisya Hindi ka naman niya pwedeng usisayan, sumampalataya ka ba sa akin? Sa aking anak at na ikaw ba'y umanib sa iglesia? Wala nga ho kung alam na iglesia, Panginoon, hindi ko narinig O papa, sisisihin mo ba yun Wala pa naman Biblia na Pilipinas nun. Hindi pwedeng yun sisihin. Kaya ang Diyos na bahala ron. Kung ang tanong mo sa akin, may pag-asa bang maligtas yun? Meron. Kaya sa Biblia, ang nakasulat, kahit hindi ka nakarinig ng kautusan, kung gumaganap ka naman ng kabutihan ng ayon sa iyong budhi, yun ang ihahatol sa'yo. Kaya you have a... Ipagpaumanhin niyo po yung aking katanungan. Sige po. Ano po ba ang nararapat na dahilan ng isang tao sa pagpapakabanal? Ang dahilan ng isang tao sa pagpapakabanal? Kung bakit siya dapat na magbanal? Yung nararapat po. Kasi po, malimit ko pong narinig na dapat magpakabanal ang tao para maligtas. Hindi po ba yun pagiging makasarili ng isang tao na nagpapakabanal lang siya para maligtas ang kanyang sarili? Hindi naman dahil doon dapat ka magpakabanal Alam mo, the main reason na para dapat magpakabanal ang tao ito. Sa Pedro 1, ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag ay magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay, sapagkat nasusulat, kayo'y magpakabanal sapagkat ako'y banal. Ano ang dahilan? Ba't tayong utos ng Diyos yun Dahil siya banal. Kung nakikipagrelasyon ka sa Diyos, dapat maging kapareho kanya. Kaya kung ako banal, magpakabanal kayo sa lahat ng paraan ng inyong pamumuhay. Sapagkat ako'y banal, kaya kayo magpakabanal kayo. Hindi naman papayag ang Diyos makipagrelasyon siya sa salaula. Pakinggan mo sa unang Tesalonica 4:7. Sapagkat tayo'y tinawag ng Diyos, hindi sa ikarurumi, kundi sa pagpapakabanal. Kaya't ang nagtatakwil, hindi ang tao ang itinatakwil, kundi ang Diyos na nagbibigay sa inyo ng Kanyang Espiritu Santo. Tayo ikay tinawag na Diyos, hindi sa ikarurumi, kundi sa pagpapakabanal. Kaya ang nagtatakwil nung pagpapakabanal, hindi tao itinatakwil, kundi ang Diyos.
Kaya pagtatakwil sa Diyos, yung hindi mo pagpapakabanal. At pagtanggap naman sa Diyos, yung pagpapakabanal mo sapagkat, kaya kailangan ka magbanal, yung Diyos na pinakikipag-ugnayan mo sa buhay ay banal. That is the main reason na kailangan tayo magpakabanal dahil nakikipag-ugnay tayo at nakikisama tayo sa Diyos eh. Di ba yung salitang pakikisama eh? Kung sino yung mas dakila, yun ang pinakikisamahan mo, di ba? Parang ganito. Halimbawa, katulong ka, nakikisama ka dun sa may bahay. Pagka makikisama ka, kung alas 6 gising na sila, katulong ka. Dapat mga alas 5:30 gising ka na o alas 5. Baka naman naulap pang magising sa'yo yung amo mo, kaya ka naman, di ka marunong makisama lalabas noon. Kung halimbawa, sa bahay nila, hindi sila kumakain ng maanghang, huwag ka magluluto ng maanghang. Kasi binabagayan mo yung pinakikisamahan mo. Ang taong naglilingkod sa Diyos, nakikibagay sa Diyos. Kung ang Diyos ay banal, dapat siyang magpakabanal. Ang totoo, hindi lang basta pagpapakabanal ang hinihingi ng Diyos eh. Sabi dito sa 22 ng Apokalipsis, ganito ang sabi. Ang liko ay magpakaliko pa, at ang marumi ay magpakarumi pa, at ang matuwid ay magpakatuwid pa, at ang banal ay magpakabanal pa. Sabihin ng salitang, banal ka na, pero magpapakabanal ka pa. Kaya hindi stagnant yun, progressive yun. At hindi lang basta pagpapakabanal, kundi ito pa, 5:48 ni Mateo. Kayo'y mangagpakasakdal, na gaya ng inyong ama sa kalangitan na sakdal. Yan makikita mo, pinagagaya tayo sa Diyos. Magpakasakdal kayo, gaya ng inyong ama sa kalangitan na sakdal. May tuturing ho ba nating mali yung sinasabing nagpapakabanal para maligtas pansarili? Hindi naman, kasi essence din naman ng kaligtasan yung pagpapakabanal eh. Kaya lang, it is not the main point of being holy. Mali lang na maging konsepto mo na kaya ka magpapakabanal, gusto mo lang maligtas. Yun nga po kasi yung madalas bahagi yun ng kaligtasan, yung magpakabanal. Hindi kasi maliligtas ang hindi banal eh. Basa sa Pedro. Kung ang mga banal at kung ang matuwid ay bahagyan ng makaliligtas, ang masama at ang makasalanan ay saan kaya magsisiharap? Yung mga banal, yung matuwid, bahagyan ng makaliligtas. Yung mga makasalanan at masasama, saan kaya haharap? Sabi ni San Pedro. Kaya kailangan magpakabanal para maligtas. Pero hindi ang punto ng para maligtas ay magpakabanal. Hindi ang punto ng magpakabanal ay para maligtas. No. Parang ganito, kapatid. Sabi nung iba, ang tagapagligtas daw si Kristo. Hindi raw ang iglesia ang tagapagligtas. Tama yun. Pero kailangan mong pumasok sa iglesia para masakop ka ni Kristo ang tagapagligtas. Nakasulat yun sa Biblia. Ganun lang yun. Salamat po. Maraming salamat. Magandang gabi po, Kylie. Itatanong ko lang po sana yung pakilinaw lang po yung Hebreo 2:9. Parang kumukontra po yung 1:4. 2:9 ng Hebreo sa kontra sa 1:4. Apo. Basahin natin 2:9. Kundi nakikita natin ang ginawang mababa ng kaunti sa mga anghel, sa makatuwid ay si Jesus. O sa 1:4. Na naging lalong mabuti kaysa mga anghel, palibhas ay nagmana ng lalong marilag na pangalan kaysa kanila. Ayun. Si Jesus ginawang lalong mabuti kaysa mga anghel. Bakit? Ando naman yung dahilan eh. Sapagkat nagmana siya ng lalong marangal na pangalan kaysa sa kanila. Kagaya ng pangalan ng mga anghel. Mikael, Michael, the Archangel, si Gabriel. Ano pa pangalan? Yung kay Kristo, Jesu Kristo. Mas marangal ang pangalan ni Jesus Christ kaysa sa mga anghel. Kasi walang anghel na appointed Salvador o tagapagligtas. Samantalang si Jesus Christ, the anointed Savior, Jesu Kristo. Jesus Christos, appointed o anointed Savior. Ang mga anghel walang tagapagligtas eh. Kaya mas magaling yung pangalan ni Kristo.
mas mabuti ang kanya sa kalagayan dahil mas magaling ang kanyang pangalan kaysa mga anghel. Nagmana siya ng lalong marangal na pangalan kaysa sa kanila. Parang sinasabi puro na mas mababa siya ng kaunti. Di puntahan uli natin ang 2.9. Kundi nakikita natin ang ginawang mababa ng kaunti kaysa mga anghel. Ang ginawang mababa ng kaunti kaysa mga anghel. Alin yung ang ginawang mababa ng kaunti kaysa mga anghel? Tuloy. Sa makatwid ay si Jesus na dahil sa pagbata ng kamatayan ay pinutungan ng kaluwalhatian. Kaya siya ginawang mababa ng kaunti sa mga anghel. Sa makatwid bagay si Jesus yung katawan tao, no? Nagkatawan tao. Kasi nagbatas siya ng kamatayan. Kasi ang mga anghel walang kamatayan eh. Kaya he is made lower, a little lower than angels kasi nagbatas siya ng kamatayan. Ang katunayan, ibalik mo sa kabilang talata. 20:35. Sapagkat hindi na sila maaaring mga matay pa, sapagkat kahalintulad na sila ng mga anghel. Palibhasay. At sila'y mga anak ng Diyos, palibhasay mga anak ng pagkabuhay na maguli. Ayun. Sapagkat hindi na sila mga mamatay pa, magiging kahalintulad na sila ng anghel sapagkat sila'y mga anak ng pagkabuhay na maguli. Kaya yung salitang ginawa siyang mababa ng kaunti kaysa mga anghel, yung kasing kanyang katawan tao, yung Jesus na nagkatawan tao, dumanas siya ng kamatayan. Salamat po. Kaya ang anghel di namamatay. Pero sa pangalan, mas mataas siya sa mga anghel. Miski sa kalagayan, in the total being of Jesus Christ, mas mataas siya sa anghel. 1:5, Hebreo. Sapagkat kangino nga sa mga anghel sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon. At muli, nang dinadala niya ang panganay sa sangkalupaan ay sinasabi at sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. O kita mo, ipinapasamba siya sa anghel. Magandang gabi po. Magandang po. Nais ko lamang po ngayon kayo ng kapaliwanagan tungkol dito sa John 5:31, 5:31 at saka 8:14 ng John 1. Basahin po natin. 5:31. Kung ako'y nagpapatotoo sa aking sarili, ang patotoo ko ay hindi katotohanan. Ayun. Pagka siya nagpapatotoo sa kanyang sarili, ang patotoo ko hindi katotohanan, sabi ni Jesus sa 8:14. Sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, bagamat ako'y nagpapatotoo sa akin din, ay totoo ang aking patotoo. Bakit dito naman? Nagpapatotoo siya sa kanyang sarili, totoo naman yung kanyang patotoo. Bakit naman kaya patotoo yun? Sabi niya kung siya nagpapatotoo sa sarili niya sa 3, ano? Yung sa isa, 5:31, hindi totoo ang kanyang patotoo. But pagdating sa 8:14, kung nagpapatotoo ka ako sa akin sarili, ang totoo ko'y katotohanan. Bakit? Ibaba natin sa 16:14 yun, ha? 16 natin. Oo, at kung ako'y humahatol, ang hatol ko'y totoo, sapagkat hindi ako nag-iisa, kundi ako at ang Ama na nagsugo sa akin. Ayun, kasama niya pala ang Ama eh. Diba? Hindi naman ikaw ako nag-iisa eh. Kundi ako at ang Ama nagsugo sa akin. Pagkasama niya ang Ama sa kanyang pagpapatotoo, totoo yun. Pero kung siya'y nag-iisa lang, hindi totoo ang aking patotoo. Kasi hindi dapat na mag-isa siyang magpatotoo. Ganito kapatid, ano? Hindi irrelevant kasi. Punta ka sa husgado. May kaso ka, no? Punta ka sa husgado. Tatanggapin ka ba ng witness, ikaw lang mag-isa witness? Hindi tatanggapin. Self-serving yun eh. Kung sasabihin ni Kristo, ako sugo. Siya lang mag-isa nagsabi, hindi naman sinabi nung nagsugo, nasugo ko nga yan. Ganun si Manano eh, siya sugo. Siya lang may sabi, hindi sinabi ng Diyos. Si Kristo, nung sabihin niya siya'y sugo, pinatotohanan niya yung sarili niya. Dahil nauna na ang Ama na siya'y patotohanan. Ang sabi ng Ama, ito ang sinisinta kong anak na aking kinalulugdan lubos, pakikinggan niyo siya. Kaya magpatotoo man siya, after the Father, hindi siya nag-iisa, kundi dalawa sila, ang Ama at siya.
Kaya totoo yung patotoo niya. Pero kung siya mag-isa lang, hindi totoo yun. Salamat po. Salamat din po. Pwede po po ng isa. Sige po. Maliban po sa isang babae at isang lalaki na magkapatid sa laman, kasalanan naman po ba sa magpinsan at sa iba pang mag-relatives ang magkaasawahan? First and second to the third degree of consanguinity. Sa pinsang buo. Hindi lang sa magkapatid, kundi pati sa pinsang buo. Sa magtiyahin, magtiyuhin, first, second, and third degree of consanguinity yan eh. Pag fourth, pinsang makalawa, hindi na masyadong ano yun, malayo-layo na yun eh. Kasi ang sabi dito sa Levitico, pakinggan mo. Huwag lalapit ang sino man sa inyo, sa kangino man sa kanyang kamag-anak na malapit upang ilitaw ang kanyang kahubaran. Bawal mag-asawa sa kamag-anak na malapit. Pero kung kamag-anak malayo naman, okay lang. Opo, bakit po napangasawa ni Abraham? Tapos yung anak niya, yung kanyang... Ay, kasi wala pa yung batas nun. Nung ibigay yung batas kay Moises na? Wala po. Wala pa pong batas nun. Alam mo kasi, nagkakasala ang tao kung may batas. In the absence of the law, there is no transgression. Di ba? Bawal lumiko. Alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi, lumiko ka alas 8. Hindi ka nahuli ng pulis. Wala na yung batas eh. Ganun lang yun. Salamat po. Salamat. Nagabi po. Paki-explain further lang yung Gawa Kapitulo 2, versikulo 19 hanggang 21. Gawa 2:19, 21. Basahin po natin. At magpapakita ako ng mga kababalaghan sa langit sa itaas at mga tanda sa lupa sa ibaba, dugo at apoy at singaw ng usok. Ang araw ay magiging kadiliman at ang buwan ay dugo bago dumating ang araw ng Panginoon, yaong araw na dakila at tangi. Ayun. Alin doon, Brad, ang specific na gusto mong pag-usapan natin? Malawak kasi yung nilalaman ng talata eh. Tungkol doon sa bituin, kung malaglag ho yung bituin dito sa lupa, ang paniwala ko, ang bituin mas malaki pa sa earth eh. Hindi ba mag-iba yun eh. Basahin natin ang tao. Basahin natin uli, ano, Brad? At magpapakita ako ng mga kababalaghan sa langit sa itaas at mga tanda sa lupa sa ibaba, dugo at apoy at singaw ng usok. Ang araw ay magiging kadiliman at ang buwan ay dugo bago dumating ang araw ng Panginoon, yaong araw na dakila at tangi. Wala naman dun, Brad, yung malalaglag ang bituin eh. Meron sa Mateo, nabanggit. Sa Mateo 24. Datapwat karakarakang pagkatapos ng kapighatian sa mga araw na yaon ay magdidilim ang araw at ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag at mga lalaglag ang mga bituin mula sa langit. Hindi naman sinabi sa lupa eh. No. Kasi kung malalaglag sa lupa, that's impossible. Because yung ating sun is a little, kumbaga, kung kumpara mo sa other stations, maliit yung ating sun. Pero the sun is considered also as a star in the galaxy. Ano? Ngayon, yung ating sun is thousands of times larger than the earth. Ano? Pagka yung isang bituin mahulog sa langit, sa lupa, mawawasak isang bituin lang wasak ng buong lupa, the earth as per se. Pero nakalagay kasi ron, malalaglagang mga bituin mula sa langit. Meron naman lalaglagang space na hindi ba ito yun, palagay mo ito yung Milky Way. Ito yung isa sa mga galaxy sa ating universe na tinatawag. Yung Milky Way Galaxy, kung ganyang kalaki yung Milky Way Galaxy, ang solar system ganitong kalaki lang. Yan. Ngayon yung solar system na yon, binubuo sa kanyang sentro ng
araw, ano? Tapos, merong Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, and Pluto. Diba? Ngayon, itong mga planetang ito sa ating solar system, meron silang tinatawag na path. Meron silang path around the sun, ano? Umiikot sila around the sun. Ayun. Ngayon, pag nalaglag yung bituin mula sa langit, pag sinabing nalaglag sa lupa, imposible. Pero wala naman nakalagay na malalaglag sa lupa eh. Malalaglag mula sa langit. Kung saan siya pupunta, problema na nung bituin yun. Di ba, no? Kasi napakalawak ng space. Tandaan natin na ang espasyong ito ng Milky Way, para maintindihan natin yung ating solar system consisting of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 planets plus the sun, ganito lang kaliit kung ihahambing yung laki ng Milky Way galaxy. Ilan naman ang galaxy? According to science, there are billions of galaxies. Billion itong galaxy. Isa riyan yung Milky Way galaxy na kinaroroonan ng ating solar system. At ang solar system natin, napakaliit. Kaya napakaraming mahuhulugan ng mga bituin. Ba't naman sa mundo pa? Saka pwede naman sa iiwas ng Diyos yung mundo ron para yung purpose niya masunod. Di ba? Okay na? Sige. May follow up. Yung isa naman, yung dugo na yung buwan magiging dugo. Ay, kasi alam mo ganito kapatid yun eh. The moon is only reflecting the light of the sun. Pagka yung sun ay nawala ng liwanag, natural na yung buwan mo walang din ng liwanag. Ano? Pag nawalan ng liwanag yung buwan, ang magiging kulay nun parang dugo. Pero hindi ibig sabihin nun literal na dugo. Saka naman kukuha ng dugo, ilalagay mo sa buwan, kay laki nun. Ano? Hindi naman literal, symbolic yon. Siguro yung reddish appearance, miski ngayon naman makikita mo ang buwan minsan may reddish appearance eh. Pero pagdating nung time appointed, talagang red na parang dugo ang buwan. Maraming salamat sa mga nanood at sumuporta sa aking channel.